Hello guys, magandang gabi po sa inyong lahat. Meron lang po tayong ipapaabot sa inyo. Dahil po ay napakaraming nag-request po sa atin, ay patanong sa ating mga kaibigan. Ngunit wala po tayo doon sa bukid. Nandito po tayo sa city po ngayon. Mula nang napanood po nila ang isyu na ipinapaabot ni Vice President tungkol po kay Lisa Marcos. Kung ano man po ang inyong narinig po doon sa mga kaibigan po natin dati, natulog na po yung issue na yan, muling nagising. Alam po niyo guys, kung ako ang tatanungin po ninyo, kung gawa-gawa man lang po ito ni Ma'am Sara, mahirap po magbitiw po ng issue kung wala po kayong basihan, kung wala kayong nahawakan ng mga ebidensya. Kasi pag gawa-gawa, issue lang yan, delikado po talaga ang tao. Pwede po tayong makasuhan, no? Pwede tayong makulong, makapagmulta. Kaya sa lahat po ng mga nagtatanong sa atin na gusto po daw nila nga ipatanong kung totoo po ba talaga ang issue na binitawan ni Ma'am Sara Duterte, ito po yung masabi ko guys. Kung ano man po ang ipinapaabot po ni Ma'am Sara, doon na lang po kayo maniniwala, no? Kung nagdalawang isip po kayo. Kasi si Ma'am Sara, sa totoo lang, nakita natin na meron talaga silang ebidensya na nahawakan po ngayon. Kahit po ay kakasuhan po siya ng Marcos dahil po sa pagpapakalat ng mga isyu na nakakasira po sa kanilang pagkatao. Yung mga tao na nagpapaabot sa atin guys, kung ano man po ang inyong nakikita po dito sa social media, alam po natin magkakaiba po talaga tayo sa mga kinakampihan po ng mga politiko, no? Wala po tayong magagawa kung ano man po ang iniisip po ninyo tungkol sa issue na yan. Pero kung balikan po natin yung ipinapaabot ni kaibigan noon, meron po tayo nabanggit po doon na kaso na giatubang karon ni Lisa Marcos. Hindi na lang po natin, no, linawin pa yung hindi na natin dagdagan pa ang mga isyu. Kung ano man po ang inyong napanood kay Ma'am Sara Duterte tungkol po sa isyu na nag-viral na po ngayon, at saka pinalagan po ito, no? Pinalagan po ito ng mga nasa Malacanang dahil po sa isyu na muling nabuhay. Kasi mahirap po talaga magbitiw ng mga ganyan po guys, no? Delikado tayo. Pero alam po ni Ma'am Sara kung ano po ang kanyang binitawan. Kaya dapat po talaga tayo mag-ingat, magdasal na lang po tayo. Kung meron na po tayong mga isyu na napapanood, hindi lang po tayo agad-agad na maniniwala para po ay hindi magulo ang ating paghahanap buhay dito sa mundo, no? Kaya nagpapasalamat po ako guys sa lahat po ng mga nagditiwala sa amin, no? Tungkol po sa mga katanungan nyo. Nais po nyo ipatanong sa mga kaibigan natin, ngunit wala man tayo doon sa bundok. Nandito po tayo sa city, kaya minsan nagre-reaction tayo, nagpapaabot dito tayo sa sasakyan. Kasi po pag doon tayo sa loob ng bahay, sobrang ingay, baka hindi po nyo maintindihan yung ipinapaabot natin. Kayo na lang po manood sa mga issue ngayon na nag-viral tungkol po sa issue na nabuhay. Nakikita po natin na wala ang issue. Ngayon nabuhay dahil po kay Ma'am Sara Duterte. Kung ano man po ang ipinapaabot ni Ma'am Sara Duterte, kaya abangan na lang po natin ang kasunod po nito. Alam po natin, walang sikreto na hindi mabubulgar, no? At hindi po magbibitiw ang isang tao kung hindi po totoo. Kasi napakahirap niya kaso yan eh. Oo. Asawa pa naman po ng ating presidente, tapos ginaganyan lang. Kung hindi ito totoo guys, malalaman po ninyo ang katotohanan kung sasampahan si Sara Duterte. Alam po natin, kapag si Ma'am Sara Duterte ang magpapaabot sa ganyan, ibig sabihin nito, meron siyang basihan at meron siyang nahawakan po na ebidensya. Kaya sa lahat po ng mga supporters ng Duterte,
dili lang ta magpalabi og dugang-dugang isyu para dili kaayo magulo ato ang bansa. Sa lahat po ng mga supporters ng mga Marcos, mas maganda po kung ano man po ang ibinabato po dito sa kabila, pwede lang po maganti kayo, hindi na lang po natin pasobrahan, no? Alam po natin kanya-kanya po tayo ng mga politiko na ating iniidolo. Kaya lagi po natin tandaan ngayon, hindi tayo pwede na maniniwala agad kung meron man po tayong napanood sa social media, lalo na yung mga content creator. Marami po mga gawa na mga issue na hindi naman po totoo para tangkilikin po ang kanilang mga video. Kaya dapat po maging wais po tayo ngayon, guys. Alam po ninyo malapit na po ang eleksyon, mag-ingat po tayo at maghanda, laging magmasid sa paligid, kasi po alam po ninyo hindi na po normal ang ating ginagalawan po na mundo. Mas dumami pa ngayon ang mga dyablo. Tandaan po natin yung mga ipinapaabot ng ating mga kaibigan ay meron pang hindi nagkakatotoo dyan. Alam po natin na maraming nagdarasal na hindi po sana magkatotoo. Kaya salamat po, sana. Kaya abangan na lang po ninyo, guys, kapag makauwi tayo, pwede po natin itatanong kay kaibigan kung ano man po ang inyong narinig noon nung nagpaabot tayo tungkol po sa asawa ni Lisa ni BBM, kay Ma'am Lisa. Kung meron na po siyang kinaharap po ngayon na kaso, sana po ay malusutan at sana po ay malutas agad dito para hindi po magulo. Mas lalo pa tayong nakadagdag ng kaguluhan dahil po sa kampi-kampihan. No, hindi maganda ang takbo ng ating bansa kung magpapatuloy ang awayan dahil lang po sa kapangyarihan na gusto po ninyong angkinin. Kaya ipaubaya na lang po natin sana sa Diyos, no? Kung ano man po ang mga mangyayari sa buhay natin, dapat po natin tanggapin. Kasi yung mga pinag-aagawan po ng mga politiko dito sa ating bansa, yung mga kapangyarihan, hindi naman po yan madadala kung ikaw ay mawawala na. Tandaan po ninyo, ang pinaka-importante dito sa mundo ay ang pagsunod po ng Diyos sa Panginoon. Lahat po tayo nagkakasala, alam po natin yan. Ngunit mayroong pag-asa ang tao kapag magbalik loob, magsisi, no? Humingi ng tawad para po ay matanggap ulit tayo ng Panginoon. Wala naman perfecto talaga, guys. Kung ano man po ang mga issue ngayon, sana po hindi na madagdagan sana, no? Para maging maganda po ang takbo ng ating bansa. Huwag po natin tularan, no? Sa ibang bansa ngayon na lagi pong nag-gira, no? Kaya sana po sa lahat po ng mga subscriber ko, thank you so much sa inyong suporta. Sa lahat po ng mga basher natin, sa lahat po ng mga inggitiro dyan, walang problema sa amin kung ano man po ang inyong sasabihin dito, no? Kaya salamat po, God bless po, magandang gabi.